Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Sagittarius mula November 17 to 23, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo napansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mag-pick up kong energy. Walang masama kung panonoorin nyo rin ang inyong sun, moon, at rising sign. Kasi who knows, baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa inyo o sa iba sa inyo. So, pantay-pantay ba? Ano to? Well, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang kasi may someone na sad kasi ginawan siya ng evilness. Okay? Regardless kung anong evilness ang ginawa sa kanya. Pero gusto niya ng justice. Pero sad to say, hindi niya pa makukuha tong justice na ginugusto niyang makuha. Alamin natin ano bang klaseng evilness to. 7 of Pentacles. Evilness. Makuha yung idea. Ano ba yun? Gusto niya ng justice. So, ano yung evilness dito? Kasi yung lalaki, yung partner niya, babae pala bida dito. Nag-daydream siya eh. Okay? Nag-fantasize. Naligawan. Ito yung kanyang mistress. Maging sila na. Nagsama na siguro. Parang hiniwalayan siya dahil sa iba. So, sa madaling salita, ano yung evilness? Cheating. Karoon ng ibang lover. Yung lalaki. So, babae yung bida. Siya yung may gusto ng justice. Ito wishful thinking kasi nito na yun nga, maging sila nung nagugustuhan niya, bagong karelasyon. Parang may niligawan siyang iba Base dito sa picture. May niligawan siyang iba. So, pinili nung lalaki yung bago niya kasi mas masaya siya doon. Nangangarap ng happily ever after. Oh my God. Sa maling paraan. Kasi, kinlarify natin yung the devil So, cheating pala yung devil. Kasi maraming pwedeng meaning ng devil. Controlling, abuse,
possessiveness, obsessive, pagiging obsessive, obsessed, maluho, mabunganga, marami. Pero sa case na ito, mukhang cheating. Anyways, so kung ganyan nangyari sa iba sa inyo, whether nangyayari na to o mangyayari pa lang at yung babae ay nagde-desire ng karma o justice, eh, hindi niya pa makukuha sa 12. Sa week lang naman na to. Okay? Hindi naman siya forever, pero ngayong week lang. Ano yun? Well, sa case na to, itong dalawang card natin, nade-depress kasi eh. Oh. Na para bang wish niya siguro ay mawala na depression niya o sumaya naman. Ibang case, eh, baka matali siya sa contract. Tapos di naman siya makaalis sa contract. Pwedeng ganun. Kaya puno siya ng takot dito. O may sinabi siguro siyang promise na hindi niya na mabawi. Kaya lang ayaw na niya sanang ituloy, pero nasabi na nga niya. So naipit na siya, kaya ganito itsura. Anyways, na pang mensahe ang makukuha natin dito. Decision. The need to gain clarity through decision making. So, sa week na to, in-encourage na wag na takbuhan ng mga problema at harapin na ito, o wag na o sabihin natin, harapin na ang mga takot tulad dito. Fright. O pwede rin wag na mag-procrastinate at umaksyon na. Awakening, a realization shift o discovery. Sa week na to, asahan natin na may ma-realize yung iba sa inyo o magkakaroon ng somewhat change o discovery. Maaaring mangyari. Sacrifice, giving up something now for a future reward. Sa madaling salita, may kailangan kayong i-let go para makuha nyo tong reward. Passion, don't be afraid to fail, follow what makes you happy. So, sa madaling salita, sundin nyo lang ang desire nyo. Okay? Kung saan kayo masaya, edi go. O as long as wala naman kayong tinatapakang tao o ginagawang masama, edi go. So, sundin nyo lang ang puso nyo. Peace. Peace and contentment are coming to you. Peace of mind o contentment ay paparating na. Paparating o papunta. Parang napagsama ko yung word, ang weird. Paparating o papunta na sa iba sa inyo. Okay? Pero kung reconciliation ang wish, posible sa iba sa inyo. Pero dun sa sinasabi ko nga kanina na may cheating na nangyari, reconciliation, malabo. Lalo na kung yung lalaki yung nag-cheat. Malabo. Sa week na to. Doon lang sa part na yon. Pero, with the rest, regardless kung anong problema, eh, maayos pa yan. Okay? Except lang talaga doon sa sinabi ko may nag-cheat, lalaki yung nag-cheat. Release. Release grudges, wounds, and pent-up feelings through healthy activities. Release. Saka yung sacrifice, oh. Parang isa lang to. Ito. Saka to. Na may kailangan kayong alisin sa buhay nyo. Grudges, wounds, and
pent-up feelings. May kailangan kayong alisin na toxicity sa buhay nyo. So, paano maaalis yun? Ay sa pamamagitan ng healthy activities. Parang ita-divert nyo yung attention nyo sa iba. Excess energy. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.